Hello po, magandang araw. Welcome po sa aking muling X-ray vlog. Kumusta na po kayong lahat dyan? Ngayon po ang ating topic ay tungkol po sa X-ray uli. Pamilyar po ba kayo sa apico-lordotic view? Well, madali lang po yan. Ang apico-lordotic view po ay X-ray din po yon. Kaya nga lang po, iba po ang posisyon niya kumpara po sa tinatawag nating PA. Usually po, bakit po ba may apico-lordotic view na may request ang doktor? Usually po kasi, ang pinaka-basic po ay chest PA o posterior-anterior view. Ito po yung gagawin ko. Ito pong position na to ay posterior-anterior view or PA view po. Yan po yung usual na ginagamit na view. Ito po ang usually na nire-request ng doktor. Pero bakit po pagkadating ng request na pagdating po ng resulta ay halimbawa po bumabalik kayo, ang resulta po ng X-ray ay nakalagay doon ay suggest apico-lordotic view. Pero may nakalagay po muna doon na halimbawa po ay nakalagay po doon sa findings ay suspicious density seen in the right upper lobe or in the left upper lobe or both upper lobes, ganon. O both upper lungs, ganun po ang nakikita nyo. Sa madaling salita po, nagre-request pa uli ang doktor ng isa pang view. Yun po yung tinatawag na apico-lordotic view. Ganito po yung forma, bali nakaliad po ang position po, tapos po malapit po yung tube. Parang i-close up po ba yung gano'n, yung bandang taas ng lungs po. Yan. Sa madaling salita po, nagre-request po ang doktor niyan, halimbawa po may nakatang suspicious. Gusto pong malaman ng doktor kung ano po talaga yung gusto pong ma-confirm ng doktor kung yung po ay kung ano po yung makikita sa apico-lordotic view. Yung pong karaniwan po yung apico-lordotic view, nakikita po yan sa mga TB po na nagsisimula pa lang. Ganun po, yung maliit pa lang yung nakikita ng doktor, hindi pa ganun kaklaro pag naka-PA siya, yung nakakuha pong nakatalikod. Ganun po. At meron naman po na yung apico-lordotic view ay ginagamit din po, lalo na po yung mga may history ng TB, tapos po yung naggamot na at nagkaroon na po ng scar. Kaya una po sinasabi ko, pagka po nag-x-ray ako, tinatanong ko po yung pasyente kung may dati ng x-ray. Sasabihin po meron at tapos po may findings daw. Kung naggamot po siya, pinapadala ko po yung dati niyang x-ray para po makumpara. Kasi po, marami pong hindi nagkasabi ng totoo. Halimbawa po sinabi kong na-x-ray ka na ba? Opo. Ano po yung dati mong x-ray? Nagkaroon ba ng problema? Sasabihin wala po. Tapos po pagka lumabas na yung resulta ng PA view niya, nakikita doon ay suspicious densities. Ganon. Kaya po may nakalagay doon na impression suggests apico-lordotic view. At saka lang po magsasabi yung pasyente na may history siya ng TB. Kaya po sa una pong sinasabi ko, magsabi po kayo ng tapat sa Radtech na mag-e-x-ray sa inyo. Para po hindi kayo pabalik-balik sa clinic o sa ospital, tsaka gastos din po yun. Dahil hindi naman po nangangahulugan na nagka-TB kayo, tapos naggamot kayo at in-x-ray kayo, hindi po basihan na hindi makikita yon. Nakikita pa rin po ang peklat po, tinatawag scarring or fibrosis. Kaya hanggat maaari po, magsabi na kayo at dalhin niyo na rin po yung inyong lumang x-ray ng katunayan na naggamot na kayo. Yung po pinaka-reference na nakalagay doon nakasulat din po sa envelope yon na keep this film for future reference. Yung po ang ibig sabihin nun. Additional information po, hindi naman po lahat ng pina-request ng apico-lordotic view ay may findings. May mga instances po na yung x-ray nila ng apico-lordotic view ay nakalagay po doon ay additional apico-lordotic view shows no active parenchymal infiltrates. Impression normal. Meron din pong ganon. Hindi po lahat ng ipinapa-apico pagka lumabas na yung resulta ng apico ay may TB na o may sakit na. May mga nagno-normal pa rin po. Siguro po yung nung kuhanan sila, hindi ganun kaklaro po yung image po sa film. Kaya po, dahil natatakpan po ng clavicle o ito pong part natin dito,
medyo ano po, medyo yung buto, lalo na yung buto dito sa taas, medyo makapal. Hindi gaano nakikita, may makita man yung doktor na parang haziness, kaya yun, pinapa-api ko lordotic view. Pero hindi po nangangahulugan na lahat po ng ipinaapi ko ay may TB. Ganun po. Yan po ang aking dinadagdag pang impormasyon. Alam niyo po ba na makakamenos kayo once na sinabi niyo agad na may dati kayong x-ray at daladala niyo na yung luma niyong x-ray? Dahil pag nakita po sa x-ray niyo na may peklat kayo, i-compare lang po yung dating x-ray dun sa bagong x-ray. Kaya po, hindi na po kayo ipapasuggest ng apical lordotic view. Dahil pagbabasihan na lang po yung previous x-ray at saka po yung bagong x-ray. Kaya po, malaking katipiran po ang magagawa pagka po sinabi nyo agad do sa RadTech na dati na po kayong may history at hindi na po kailangan ipa-apiko. Yun po, sana po maintindihan nyo yung ganun. Ayan po. Sana po naintindihan nyo po kung bakit po may mga request ng apical lordotic view. Yan po sinasabi ko, ang apical lordotic view ay gine-request po ng doktor. Usually po ang karaniwan doon ay yung nagsisimula pa lang na TB na hindi ganong kita sa PA view or yung pong naggamot na ng TB na scarring na o nagpepeklat na, yun po. Sana po ay nakapulot kayo ng aral sa aking vlog ngayon para po marinawan po kayo kung ano po ang apical lordotic view. Maraming salamat po at God bless.